Magandang araw mga katits mula Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out sa inyong lahat dyan. Lalo na sa ating mga katits ngayon na nasa operasyon. God bless sa inyong lahat mga katits. So mga katits, meron akong ibabahagi sa inyo. Itong mga bato mga katits na makikita nyo sa inyong mga hukay o sa ating mga hukay mga katits. Ayan. Itong mga bato na ito mga katits ay mga bato ito na importante no, nagbibigay ng sign mga katits sa ilalim ng mga digging natin mga katits. So tulad nito mga katits, itong bato na to, itong mga bato na to mga katits ay merong kulay dilaw no, na yellow gold. Yan ang mga bato mga katits ang ginagamit nila dahil yan ay positive mga katits, dahil yan ay may kinalaman sa nakatagong deposito sa ilalim, na ibig sabihin ay merong mahalagang bagay o merong mga gold mga katits na nakabaon sa ilalim. So itong mga bato na to mga katits ay sadyang napaka-importante no, napaka-importante na alam natin at kung paano basahin itong mga bato sa ilalim ng hukay natin. Simple lang itong mga bato na ito mga katits. Ito ay mga karaniwang bato na makikita lang natin sa mga sapa. Ito ay mga nakahugis na talaga na ganito mga katits, pero ito ay mga pinipili nila upang gawing sign sa ilalim, mga HTM sa ilalim ng hukay. Kung itong unang bato na ito mga katits ay para siyang heart kung tingnan mo, pero meron siyang nakatagong sekreto mga katits. Kung nakikita nyo yan, meron siyang box na sign no, na hindi masyadong makikita, pero kapag yan ay talagang pag yan ay kinikilatis mo ay meron siyang parang box na nagda-diamond din siya yung hugis niya mga katits. Ayan. So ibig sabihin yan, ayan ay pointer mga katits. So yung bato na yan na maliit na sinasabi ko na may dot, ay yan ang tinuturo mga katits, kasi yan ang nagre-represent yung maliit na bato sa deposito sa ilalim. Yan o, kung tingnan mo rin sa ilalim, yan ay nakaturo pa rin dyan. So talagang pointer yan mga katits, yung bato na yan. So napakaganda kapag nakita nyo yan sa ilalim, dapat nyong alam yan. At saka itong mga katits na triangle ito na maliit, ayan, nakuha rin yan mga katits. Itong mga bato na to, nakuha ko ito mga katits sa ilalim ng puno ng kawayan, kasi nahukay namin yung puno ng kawayan. So lahat yan ay pointer. So yan mga katits ay para siyang baril no, bato siya na hinugis baril. Ayan mga katits, yan ay nakaturo pa rin dun sa target kung saan yung may detection mga katits. Talagang hindi nawawala yung mga pointer na nagtuturo dun sa area na yun mga katits. Maliliit lang ito na mga marker dahil ito ay hindi naman malaki yung laman ng hinuhukay namin mga katits. Ay isa lang, matatawag lang natin na giveaway kasi nasa 4 to 5 meters lang yung pinagbaonan. So 15 feet lang yun mga katits. So napakaganda kasi yung mga marker na ginawa nila ay hindi malalaki. Hindi tayo mahihirapan sa pag-angat ng mga bato kasi maliliit lang yung mga marka nila mga katits. Ayan o, tingnan nyo, talagang sinasadya no. Tingnan nyo yung sa ilalim, naka-diamond pa rin mga katits. Kung titingnan mo ay doon pa rin niya nakaturo. Kung titingnan mo, ganyan kasi yung plastada sa ilalim mga katits. So nag-iba siya ng direksyon. So malilito ka na niyan kasi iba yung tinuturo niya. Pero pag binaliktad mo sa ilalim, ayan, nakikita nyo ay meron siyang pointer pabalik doon sa target mga katits. Yan ang dapat nating malaman. Yan ang dapat nating matutunan sa mga digging natin mga katits, para hindi tayo mawala no, sa target natin. Yan, kasi kadalasan sa iba ay nalilihis, kaya iniiwan na lang nila yung butas dahil hindi na nagpositive mga katits, dahil malayo na sila sa target, dahil hindi na nila nasunod yung mga marka. At ito naman mga katits ay natural lang ito na bato. Kung titingnan mo, ayan parang wala siyang, hindi siya kasama, parang wala siyang kinalaman sa pagbaon. Pero yung dulo na yan ay pwede ring pointer, pero ayan mga katits, nandyan sa gilid yung sekreto. Ayan, kung titingnan nyo, ayan o, naka-diamond na naman yan mga katits. Yan ang sekreto. Dapat talaga lahat ng bato na binaon sa ilalim mga katits nila ay mahalaga. Meron yang sekreto na nakatago o nakaukit na pointer. At ito naman mga katits,
Ayan, yan ay square, no? Kung nakikita nyo, square yan mga katits. So, saan natin makikita ang pointer niyan mga katits? Dahil square yan. So, nagpapahiwatig yan ng, yung square, nagpapahiwatig ng box, no? Box type or pinaglagyan ng deposito. Pero hanapin natin kung saan yung sekreto niya mga katits na nagtuturo doon pabalik. Ayan. So nandyan mga katits, ayan o, naka-V-cut yan. Yan ay pointer na naman. So doon talaga yan nakaturo mga katits sa bato na yan na may dot, no? At yan meron pa sa gilid na naka-triangle. So yan mga katits ay mga pointer lang yan mga katits na nagtuturo para hindi tayo mawawala. So yan ang dapat nating tandaan kapag nasa digging na tayo. Dapat makita natin yung mga pointer, no, na nagtuturo. At ayan, no, meron siyang visible mga katits na hindi masyadong makita. Ayan, diamond na nasa gitna na merong dot mga katits. So ibig sabihin yan ay center mga katits, nasa tamang digging spot tayo. Ayan, merong dot sa gitna. So yan ay treasure on the spot mga katits. So under, ayan. So tama yung hukay mga katits kapag yan ang ating nakikita sa ilalim. Hindi na tayo malilito kapag alam natin mga katits. So sa mga beginners dyan na nagtitreasure, sana ay mapanood nyo itong aking binasa na binahagi sa inyo na mga marka. Ito ay actual sa digging spot ko mga katits na aking nahuhukay itong mga marka na ito. So ito yung nag-guide sa amin mga katits papunta doon sa target. So yan mga katits. At ito naman mga katits, ayan ay klarong klaro talaga yan na merong triangle na maliit na nilagay. At kung titingnan mo rin yan ay para siyang hugis puso, no, na deform, hindi siya perfect na pagka-heart. So ayan, tingnan nyo sa ilalim mga katits yung sekreto. Ayan talaga, meron talagang napakagandang pointer na nilagay nila sa ilalim. Ayan o, doon talaga yan bumabalik mga katits. So dapat baliktarin nyo yung mga bato, kasi yung mga bato na yan ay mayroong sekreto mga katits. Hindi sila naglalagay ng mga bato na walang kinalaman sa ilalim. Minsan pa nga yung iba, nakikita natin yung mga digging na sa ibang mga katits natin na mga big deposit yung mga inuhukay nila. Kung nakikita nyo, napakalalaki ng mga bato na ginawa ang STM sa ilalim mga katits. Nahihirapan sila sa pag-angat, pero kailangang ilabas yun dahil hindi naman natin makukuha. So ito yung marka na pinagbasihan namin mga katits sa digging namin. Ayan, na merong box, no, box na merong guhit sa gilid, dalawang guhit yata yan, at saka box, no. So yan yung aming pinagbasihan na merong nakatagong deposito sa bandang gilid niyan mga katits. Nasa gilid lang kami naghukay niyan mga katits. Yung bato na yan ay nasa mga 2 dipa yung kanyang laki, at napakabigat mga katits. Napakabigat talaga na bato na yan kasi malaki. So yung maliit na bato mga katits na ginawa kong dyan na merong dot, maliit na yan mga katits, pero bakit yan nakarating dun sa ilalim, no? Ayan o, tingnan nyo, may dot yan. Sinasadya talaga yan mga katits na nilagay nila, kasi yung bato na yan ay hindi yan sa ilalim kundi sa sapa yan na bato yan mga katits, at meron siyang dot. Paano yan nilagay sa ilalim? So napakatindi talaga, no, at napaka galing, no, yung ginawa ng mga Hapon na tricks sa ilalim o mga sign na nilagay nila mga katits para masunod natin. Yun nga lang, sa hindi mga marunong, yan ay tinatapon lang yan, hindi yan makikita. Kaya dapat sa paghuhukay hindi minamadali mga katits, maliban na lang kung giveaway. Kasi kapag giveaway lang nakabaon sa ilalim, nasa mga 1 to 2 meters or 2 feet lang, mga ganun lang na pagkabaon, ay madalian lang yan mga katits. Hindi tayo mahirapan yan kahit tapon mo lang yung hinuhukay mo, hindi mo nababasahin yung marka, ay kasi mababaw lang. Pero tulad nito na giveaway pa rin ito pero 15 feet ang lalim, ay kailangan mo talagang basahin ng mga bato, no, na makukuha mo sa ilalim. Yung mga kahinala-hinala na mga bato mga katits, malay mo yung bato na nakuha mo ay meron pala yung nakadikit na maliit na gold. So
sayang mga katiits, sayang. So yun lang ang may babahagi ko mga katiits sa ating lahat. Sana ay meron kayong natutunan. At yun lang mga katiits, maraming salamat sa inyong panonood sa aking video.